7 na po ng umaga. Magandang umaga po sa lahat. Ngayon po ay araw na po ng Martes, 4 ng Oktubre, 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Jun Suriao. At ako naman si Rina Villamor. Narito na po mga humahataw na balita ngayong umaga. Mga pagkukulang sa unang 100 araw ng Administrasyong Duterte dapat unahin muna ayon sa mga mambabatas. Ilang senador nagkainitan sa Senate hearing kagabi. Senator Laila De Lima nag-walk out. Mga nakalap na impormasyon sa NBP drug probe sa Kamara sapat na upang makagawa ng batas ayon kay House Speaker Alvarez. Artistang si Mark Anthony Fernandez arestado matapos mahulihan ang halos 1 kilong hinihinalang marijuana. Rescue training ng UNTV ginawang huwaran ng MMDA. Mga empleyado nito, isa sa ilalim na rin sa pagsasanay. At hiling na wheelchair ng isang senior citizen sa Bulacan na may brain tumor ipinagkaloob ng UNTV sa tulong ng isa sa mga partner in service. Una po sa ating mga balita sa Biyernes na October 7, ang ikasandang araw ng panunungkulan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Bagamat aminado ang liderato ng Kamara na marami pang mga problemang hindi nare-resolba, dapat muna anyang unawain ang mga pagkukulang ng kasalukuyang administrasyon. Narito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. Kontento ang liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso sa naging trabaho ng Administrasyon Duterte sa nalalapit na ikaunang 100 araw nito sa October 7. Partikular na rito ang pagpapatupad ng peace and order sa bansa. I-compare mo dun sa mga previous administrations, yung 100 days halos hindi mo maramdaman. At least ngayon, tignan mo yung drop ng criminality. It has dropped to about 50% at least. Ayon pa kay House Speaker Pantaleon Alvarez, dapat na ring masanay ang mamamayan sa foreign policy ng administrasyon na isinusulong ang soberenya ng Pilipinas at hindi umaasa sa tulong ng ibang bansa. Nanawagan rin ang House leadership ng pangunawa sa publiko kung may nakikita man na nagiging pagkukulang ang administrasyon, tulad na lamang ng bagong usapin ngayon sa mga nagiging puna kaugnay ng Hitler remark ni Pangulong Duterte. Siya naman ang pinili ng taong bayan, gano'n na rin yung style niya nung kampanya. So, hindi naman siya nagbabago. He's trying, I'm sure, to change, pero 71 years old na rin siya. Hindi naman basta, you cannot change overnight also. Kahit na siya presidente, pero tao pa rin yun. Nagkakamali. Sa dami ng problema ng bansa, hindi maiwasan na magkakamali ka talaga. Sa kabila nito, ilang mga problema ang nakikita ng mga mambabatas na dapat pang tutukan na solusyonan ng Administrasyon Duterte, lalo na ang problema sa trapiko at railway system sa Metro Manila. Sad to say na wala pa akong nararamdaman na improvement as far as traffic is concerned sa Metro Manila and maybe Metro Cebu. Hanggang ngayon problema pa rin, may tumitirik pa rin na tren. Pinrivatize na yan, di ba? Sa ngayon ay wala pang matibay na posisyon ng liderato ng lower house kaugnay ng pagbibigay ng emergency power kay Pangulong Duterte dahil inaabangan pa nila ang kalalabasan ng pagdinig ng Committee on Transportation sa naturang panukala na nakikitang opsyon naman ng administrasyon upang agad na masolusyonan ang problema sa trapiko sa Metro Manila. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Magsasagawa ng assessment ang Department of Labor and Employment sa mga kumpanya sa bansa na may umiiral na contractualization practices. Isang malawakang information campaign rin ang isasagawa ng ahensya hinggil sa issue ng illegal at subcontractual employment. Narito ang hataw na balita ni Joanne Nano. Nagiging maingat ang Department of Labor and Employment sa pagtalakay sa isyu ng kontraktualisasyon sa bansa upang matiyak na hindi ito magdudulot ng mas malaking problema kapag tuluyan ng naipahinto. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, maraming bagay ang dapat isaalang-alang at kailangan din ito ng masinsinang konsultasyon sa mga stakeholder.
Sa tingin ko, yung endo, hindi na issue yan. Non-issue na yan. Talagang mawawala yan. Ang magiging ano na lang, yung tungkol sa contractualization. Whether total elimination ng contractualization or we will still allow for exemptions. Kaugnay nito, inatasan na ni Secretary Bello ang 17 DOLE regional offices upang magsagawa ng assessment sa mga kumpanya na napaulat na may mataas na kaso ng kontraktualisasyon. Nasa 500 labor law compliance officers din ang nakatakdang i-deploy ng DOLE sa iba't ibang regional offices upang masiguro na lahat ng mga kumpanya ay maisasailalim sa assessment. Kabilang sa mga prioridad na masuri ng DOLE ang mga mall, hotel, restaurant, food chains at manufacturing industries. Magsasagawa rin ng massive information campaign ng DOLE regional offices upang mas mabigyang kaalaman ng mga kumpanya hinggil sa illegal contracting at subcontracting sa pagtanggap ng mga empleyado ng isang establishmento. Samantala, dumipensa naman ng DOLE sa mga kumukwestiyon ng kontraktualisasyon sa government offices. O dapat intindihan nila kasi walang basis for comparison. Kasi sila negosyo, profit. Ang gobyerno, hindi naman profit kundi serbisyo. So, kailangan hindi maapektuhan ng operation ng mga government agencies, otherwise public service will be affected. Target ng Labor Department na mabawasan ng 50% ang kontraktualisasyon sa bansa bago matapos ang 2016. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Hindi patiya kung hanggang kailan mananatili sa PNP Custodial Center ang mga inilipat na high-profile inmates na sangkot sa umano'y nangyayaring riot sa New Bilibid Prisons noong isang linggo. Narito ang hatol na balita ni Lea Ilagan. Pansamantalang inilipat sa Philippine National Police Custodial Center ang 4 na inmate na umano'y kasali sa naganap na riot sa Building 14 ng maximum security ng New Bilibid Prison noong September 28. Kabilang dito sina Ruben Tiu, Clarence Dongail, Edgar Cinco at Tomas Doniña. Si Doniña ang binanggit ni JB Sebastian sa kanyang affidavit na sumaksak sa kanya. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa, hiniling ng Criminal Investigation and Detection Group na pansamantalang manatili ang mga ito sa Camp Crame habang isinasagawa ang investigasyon sa insidente. Initially, ang sabi sa akin ng director ng CIDG, i-request niya para makukunan niya ng statements dito sa loob ng Crame. Yun ang sabi ng CIDG. Sa part of the investigation, para malaman kung anong nangyari dun sa loob. Sinabi pa ni General Bato na pinayagan na rin niyang dalhin ang mga ito sa PNP upang hindi na maulit ang insidente. Everyday kasi nakikita-kita yung mga grupo na yan, baka ma-agitate sila na magkakaroon ulit ng riot, away, girian. So to avoid siguro ng girian, to diffuse the tension, ihiwalay muna sila para hindi masyado mainit sa loob. Bagamat hindi tiyak kung hanggang kailan ang mga ito sa PNP Custodial Center, sinabi ni PNP Chief na maaari namang manatili ang natura mga inmate doon dahil hindi naman masyadong congested ang PNP Custodial Center tulad ng ibang kulungan sa bansa. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Isinasailalim na sa validation ng Quezon City Police District ang mga kilalang personalidad na umunoy kliyente sa droga ng naarestong aktres na si Krista Miller. Narito ang hataw na balita ni Grace Casin. Hindi na itinanggi ng aktres na si Krista Miller ang pagkakasangkot sa operasyon ng iligal na droga matapos maaresto sa bypass operations ng Quezon City Police District. Sa katunayan, nagbigay pa ito ng pangalan ng iba pang mga artista at modelong umano'y parokyano niya sa droga. Kukumpirmahin naman ng QCPD kung totoong involved sa iligal na droga ang mga celebrityng pinangalanan ni Miller. Miller has been one of the celebrities that our unit is monitoring. Merong mga magagandang information din tayo nakuha and which will be subjected for validation and that will be used by our operatives in the future conduct of operation.
Si Miller ay nahuli noong September 30 sa Valenzuela City kasama ang isang nagngangalang Aaron Medina matapos ituro ng mga modelong sina Lia Bolia at Jeremy Padulina at 3 iba pa na umano'y supplier nila ng shabu. Totoo daw na doon kayo kumukuha ng drugs sa kanya? Isang beses lang po. Ha? Isang beses. Isa lang? Isang beses lang po. Ha? Ito yung sinasabi natin na hindi man kailangan nasa listahan ka para ikaw ay be subjected to the police operation. Inaalam na ngayon ng PNP kung konektado si Miller sa malaking sindikato ng droga. Si Miller ay minsan ang naugnay sa convicted drug lord na si Ricardo Camata nang makuna ng CCTV camera sa isang ospital ang pagbisita niya dito noong 2014. Sinampahan na ng kaso si Miller at ang mga kasama nito at kasalukuyang nakakulong sa Camp Karingal. Nanawagan ng Quezon City Police District sa mga kilalang personalidad na involved sa droga na sumuko na lamang kaysa mahuli sa mga bypass operation na isasagawa ng PNP. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Inaresto ng pulisya si Mark Anthony Fernandez matapos itong mahulihan ng nasa 1 kilong marijuana sa Angeles, Pampanga kagabi. May hataw na balita si Joshua Antonio live. Ay babak Joshua. Matabak June sa Police Station 6 na ng Angeles City dito sa Pampanga nagpalipas ng magdamagang aktor na si Mark Anthony Fernandez matapos itong arestuhin ng mga otoridad dahil sa nakuwang nasa 1 kilong marijuana. Ayon kay Police Inspector Francisco Guevara, kasalukuyan silang nagsasagawa ng checkpoint sa kahabaan ng MacArthur Highway sa may Barangay de los Remedios bandang 9:30 kagabi nang mapansin na walang plaka ang dilaw na Mustang na artista. Ngunit sa halip na huminto sa checkpoint ay kumaripas ng takbo ang sasakyan. Kaya naman pinaputukan ng mga pulis ang harap ng gulong nito. Nang inspeksyonin, dito na nakuha ang isang plastic bag na naglalaman ng tinatayang nasa 1 kilong marijuana. Ayon kay Mark Anthony, ginagamit niya itong gamot para sa kanyang arthritis at panlaban sa sakit cancer mula pa noong 2008. Dahil ito umano ang payo sa kanya na kanyang namayapang ama na si Rudy Fernandez. Diyon samantala, posibleng maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Dangerous Drugs Act si Mark Anthony. Tiniyak naman ng Pampanga Police na patuloy na higpitan ang isinasagawa checkpoint bilang bahagi ng pinaigting na kampanya ng pamahalaan kontra illegal na droga. Sa ngayon ay inaalam na ng pulisya kung sino ang supplier ng marijuana sa syudad ng Angeles. At yan muna ang balita mula dito sa Pampanga. Balik sa Indian, June. Maraming salamat Joshua Antonio. 2 insidente naman ng pamamaril ang naitala sa Barangay Commonwealth, Quezon City kagabi. May hataw na balita si Reynante Ponte live. Yes, Reynante, go ahead. Yes, magandang umaga Rina at sa ating mga kasangbahay. Nakasubsob sa sahig ng matagpuan ng isang lalaki matapos pagbabarilin sa loob ng kanyang bahay sa Barangay Commonwealth sa Quezon City. Batay sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, kakauwi pa lang ng biktima matapos bumili ng alak ng pagbabaril nito ng hindi nakikilalang sospek sa pintuan ng kanyang bahay sa Purok 14 Building 11 Unit 5. Posible umanong sinundan ng sospek ang biktima at nang makarating ito sa bahay ay saka ito pinagbabaril. Kwento ng kaibigan nito, gumagamit umano ng illegal na droga ang biktima. Inaalam pa ng mga pulis kung kabilang sa drugs watch list ng QCPD Station 6 ang biktima. Samantala rin na isang babae naman ang pinagbabaril sa loob ng kanilang tahanan habang ito'y natutulog sa Lot 22 Doña Nicasia sa naturang barangay alas 12 ng hating gabi. Ayon sa kwento ng biyenan ng biktima, 3 lalaki ang sapilitang pinasok ang kanilang bahay na pawang mga nakamas. Lumalabas na 5 lalaki ang sangkot sa pamamaril, 3 ang pumasok sa bahay at 2 ang nagsilbing lookout. Pagkatapos ng pamamaril ay agad nang sumakay sa 2 motor ang nag-aabang sa labas ng mga sospek. Aminado naman ang asawa ng biktima na gumagamit ng shabu ang asawa niya. Ngunit isa sa tinitingnan nilang anggulo na posibleng dahilan ay ang kinatitirikang lupa kung saan sila ang naging caretaker at maraming pagbabanta sa kanila ang mga kaanak ng may-ari ng lupa. Patuloy pa ang investigasyon ng QCPD SIDU sa naturang pamamaril. Yan ang police report. Balik sa iyo, Rina. Maraming salamat sa iyo, Reynante Ponte mula sa Quezon City.
Natagpo ang duguan ng isang lalaki matapos pagbabarilin ng di pa nakilalang mga sospek sa loob ng kanyang bahay sa Malabon City kaninang madaling araw. May hataw na balita si Maki Libradilla live. Morning, Maki. Good morning, June. Good morning, Kuya, at sa lahat ng ating mga kasambahay. Natutulog na nga ang isang lalaki ng pagbabarili ng di pa makilalang mga sospek sa loob ng kanyang bahay sa Magsaysay Extension dito sa Barangay San Agustin sa Malabon City pasado alauna kaninang madaling araw. Kinilala ang biktima na si Bernard de la Cruz, 49 anyos. Ayon sa kaanak ng biktima, dalawang lalaki ang nakita ng kapitbahay na nagpa-flashlight sa bahay ng biktima ilang sandali bago mangyari ang krimen. Pagkatapos nito ay nakarinig na ng 3 putok ng baril sa lugar. Nasa drug watch list ng barangay ang biktima, subalit giit ng anak nito na matagal nang tumigil sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot ang kanyang ama. Regular din na niya itong nagre-report sa barangay, kaya naman pala isipan sa kanya ang motibo ng pamamaslang lalo pat tahimik at mabait umano ang kanyang ama. Subalit higit sa inaalala nito ang tromang dulot ng pangyayari sa kanyang 9 na taong gulang na anak na kasalukuyang natutulog ng barilin ang biktima. Naalam na ng otoridad ang pagkakakilanlan ng mga sospek. Mula latest, balik sa iyo. Maraming salamat, Maki Libradilla. Samantala, para sa mga balita sa labas ng bansa, narito ang ating kasamang si Monica Veral. Good morning, Mon. Hi, Rina. Good morning. Here are the news from different parts of the globe at this hour. South African Deputy President Cyril Ramaphosa was welcomed by his Vietnamese counterpart, Dang Thi Ngoc Thien, on Monday as he arrived in Hanoi for a 2-day visit. Ramaphosa's visit aims to strengthen bilateral political, economic, and trade relations between South Africa and Vietnam. The working visit will focus on new and possible areas of trade and investment to improve trade imbalances between South Africa and Vietnam. Vietnam is the 4th largest trading partner of South Africa in the Asian region. The Chinese yuan, locally known as renminbi, is now officially declared to be a freely usable currency. Dulce Alarcon has the news. The renminbi will be considered by the international community as a freely usable international currency and will join the basket of the special drawing rights. In a milestone for China's campaign for recognition as a global economic power, the Chinese yuan has now become one of the International Monetary Fund's reserve currencies. The yuan joins the US dollar, the euro, the yen, the British pound in the IMF's special drawing rights or SDR basket, which determines currencies that countries can receive as part of IMF loans. It is a significant change for the fund because since the euro, this is the first time that a new currency is included to that basket. The IMF is adding the yuan, also known as the renminbi or people's money, on the same day that the Communist Party celebrates the founding of the People's Republic of China in 1949. Last November, the IMF decided to include the yuan in the SDR basket as a 5th currency, effective on October 1st, 2016. The executive board of the IMF on Friday also decided the weight of each currency in the new basket, with the yuan being 10.92%, the US dollar 41.73%, the euro 30.93%, the Japanese yen 8.33%, and the pound sterling 8.09%. The percentage will remain fixed over the next 5 years until the next review of the basket. According to Central Bank, China will use this opportunity to further deepen economic reform and open up sector to promote global growth. Dulce Alarcon, UNTV News and Rescue, Shanghai, China. Meanwhile, Saudi Arabia and Qatari forces might decide to arm their men in the defense of their countries if the Syrian war is not stopped. Ramil Ramal has the news.
The 6-member Gulf Cooperation Council has asked the UN to intervene in Syria to stop aerial bombardments of the city of Aleppo that are killing hundreds of civilians. The Sunni Muslim-dominated council, representing Saudi Arabia, the UAE, Bahrain, Kuwait, Oman, and Qatar, says a Syrian government offensive on the city is obviously and systematically destroying neighborhoods. It is a flagrant aggression contrary to international laws. The Council has called on the United Nations to implement relevant Council resolutions over the Syria crisis. U.S. officials say the collapse of the latest Syria ceasefire has heightened the possibility that Gulf states, including Saudi Arabia and Qatar, might arm Syrian rebels with shoulder-fired missiles to defend themselves against Syrian and Russian warplanes. Meanwhile, residents of the city of Aleppo say they are struggling to cope in a city cut off from aid and pounded by bombs. هذا هون بالمنطقة أول شغلة ونحن بقينا تقريبا شيء 2 أو 3 بالمنطقة معروفين يعني وأمور وكمان الإضافة إنه في مياه انقطعت صار لي أكثر من سنة ونص تقريبا المي مقطوعة والكهرباء مقطوعة أكثر غارات مسية جت علينا حتى آخر غارة هون ذكرمين أنه دمرت المنطقة وتقريبا راح فيها شيء 3-4 شهداء وشيء 30 مصاب تقريبا هون في المنطقة بحي الأنصاري. وعين لهلا ما يهدي الطيران طاول هون يعني هون بضرب رشاش بالليل طيران الروسي طيران الحربي يعني ما عم بعيفنا بخيرنا طاول بنكون باركين ما بنحس الا اختي تلفني صغيره تبكي كتير وشي يعني ما بينعاش طاول الطيران الروسي عم برش بالرشاش بالليل وبالنهار قذائف هذا صواريخ وبراميل رفقاتي قدامي عم يستشهدوا يعني وقت اللي يعني كنا قبل نلعب بالملعب نلعب يعني نكيف بس هلا حرمنا من نشوف يعني ما بقى ننجمع نحن رفقاتنا مع بعضنا او ننجمع مع بعضنا طول. For 10 days, a Russian-backed Syrian government offensive has been underway to capture eastern Aleppo and crush the last urban stronghold of a revolt that began in 2011. Ramil Ramal, UNTV News and Rescue, Middle East. And those are the news from around the world this morning. Back to you, Rina. Thank you, Monica, for that update. Puntahan po natin ang ating mga kasama sa Radio La Verdad, 13:50 sa Huntahan, with Atty. G, Beth at Jocas. Morning, June. Rina, good morning. Ang haba, Atty. G, ang haba at naging mainitan sa bandang dulo. May walk out. Napuyat nga ako kagabi. Napuyat ako dahil lang doon sa walk-out na yun eh. Alam mo, medyo nagkakabastusan na sila sa Senado. Mahirap talaga kapag pumasok na yung pagiging emotional mo, tapos personal involved, tapos medyo iba. Hindi na sila nagre-respetuhan. Parang nagkakalat na eh. Ako, I still sympathize with her, no, dahil siyempre kahit paano, di ba? Pero sana, hindi na muna siya nagsasalita, hindi na muna siya nagtatanong. Iiwan niya na muna yan sa mga colleagues. Total, tinatanong naman ni na Senators Gordon and Lacson ang mga dapat itanong sa testigo eh. Kasi inaalam naman nila ang kredibilidad, di ba? So, sana dahil personally involved na siya at naging emotional pa siya kahapon, hindi na siya nagtatanong muna. Yun. Kasi lalong nasisira pa siya. In fact, I'm sure marami ang magko-comment ngayon na it was not a good day and night for her. Sa Facebook mo, ang daming tawag doon yung nagalit? Memes. Mga memes ba yan? Saka yung emoticons ba yun? Oo. Na angry emoticons yun. malabas. Alam mo naman sa isang salita mo sinasabi ni Prof. George, ni Senator Gordon, no talk, no mistake, less talk, less mistake, more talk, more mistakes. Diba? Yun. Yesterday was a perfect example of that. At saka sa isang salita mo dyan, 2,000, 3,000 kagad na magre-react. In fact, diba, may patama rin si Senator Gordon kay President Duterte. Yun din, diba? Kasi tingnan mo, dahil lang sinabi niya tungkol sa mga Diyos, tingnan mo, baka ikansila na ng prinsesa ng Belgium ang bisita niya. Belgium. Kaya nga, ang moral lesson niyan, yun nga, no talk, no mistake. So we should always be careful with our mouth. Kasi words, sabi nga ni Hillary Clinton words can mean a lot. Ayun. June. And then, narito na mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita.
Ilang senador nagkainitan sa Senate hearing kagabi. Senator De Lima itinangging nagtatago ng ilang impormasyon tungkol kay Matobato. Mga nakalap na impormasyon sa MVP drug probe sa Kamara, sapat na upang makagawa ng batas ayon kay House Speaker Alvarez. Mga pahayag ni Duterte laban sa US at EU, walang masamang epekto sa kalakalan ayon sa ilang grupo ng mga negosyante. At hiling na wheelchair ng isang senior citizen sa Bulacan na may brain tumor, ipinagkaloob ng UNTV sa tulong ng isa sa mga partner in service. Mariing itinanggi ni Senator Laila De Lima ang paratang ng ilang kapwa-senador na may itinago siyang impormasyon ukol sa Senate witness na si Edgar Matubato sa mga nakalipas na pagdinig ng Committee on Justice and Human Rights. Narito ang hataw na balita ni Jericho Albano. It pains me to be accused of material concealment. For everybody, I will. I am walking out. Mr. Chairman. I'm sorry. Ito ang emosyonal na pahayag ni Senator Laila De Lima bago umalis sa isinasagawang pagdinig ng Senado kaugnay sa umano'y extrajudicial killing sa bansa. Hindi matanggap ng senadora ang paratang sa kanya ng ilang kapwa-senador na nagtago siya ng impormasyon ukol sa Senate witness na si Edgar Matubato. Ayon kay Senator Richard Gordon, incumbent chairman ng Justice and Human Rights Committee, na nagkaroon ng material concealment nang hindi sabihin ni De Lima sa pagdinig ang kidnapping case ni Matubato na isinampa ng National Bureau of Investigation kaugnay sa pagkawala ng umano'y teroristang si Sally Macdum. Sinigundahan naman ito ng Vice Chairman na si Senator Panfilo Lacson. Pero may information si Secretary De Lima, si Senator De Lima, na meron na palang final talaga ang NBI at final na sa piskalya. Trigger sa akin. Umalis yung testigo, samantalang may order, huwag kang alis dahil andito pa yung mga yan. Nakalabasan na meron palang kaso. Siyempre, puputok na yan. This is not a kindergarten because we did not know, but you knew. Sinagot naman ito ni De Lima at dito na nagkaroon ng mainit na pagtatalo. I will tell you the concealment. I could not have concealed it because it was disclosed already. Okay, I will let you melt down and have the floor. All you want. And since no apology is forthcoming, I'm walking out. Because clearly, there was no concealment on my part because it was disclosed already. Disclosed? I'm walking out. It was disclosed by the witness. So what is there to conceal? It was disclosed. The record is very clear. Samantala, dinipensahan naman ni Senator Antonio Trillanes IV ang pag-alis ni Matubato dahil sa security concerns. Ipinagtanggol din nito si Senator De Lima at binasa ang pahayag ni Matubato noong September 15 sa pagdinig sa Senado kung saan binanggit na nito ang naturang kidnapping case. Dahil dito, sinabihan ni Trillanes si Gordon na humingi ng paumanhin kay De Lima na hindi naman nito pinagbigyan. Your accusation was very, very clear that he did not. Oh, I'm not withdrawing it. Not on your life, boy. Oh, well, I'm not withdrawing. Well, you're mistaken, and you're showing your bias, Mr. Chairman. You're showing your bias as the chairman. Bias? And Mr. Chairman, the apology is warranted. An apology. Samantala, nagmosyon naman si Senator Manny Pacquiao na suspindihin na muna ang pagdinig dahil wala na itong patutunguhan. Tiniyak naman ng Senado na ipagpapatuloy ang pagdinig kaugnay sa issue. Ngayong araw ay inaasahang magsasagawa ng caucus ang mga senador upang pag-usapan ang susunod na hakbang ng komite. Jericho Albano, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Naniniwala naman si House Speaker Pantaleon Alvarez na halos kumpleto na ang factual findings ng House Committee on Justice sa pagdinig nito kaugnay ng umano'y illegal na drugs o illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Narito ang hataw na balita ni Nelma Ribubok. Nakarating na kay House Speaker Pantaleon Alvarez ang hinaing ng mga kababaihang kongresista na tutol sa planong pagpapalabas ng mga umano'y private videos ni Senator Laila De Lima at dating driver nito. Gayunman, sinabi ng House leadership na ang House Committee on Justice na ang magpapasya sa usaping ito. I have nothing against yung sa mga kababaihan na personal. In fact, sabi ko, ako ay nakikiisa sa layunin ng mga kababaihan na protektahan yung dignidad, no? Kaya sabi ko, work it out with the committee
na sana kung maaari wag nang umabot sa opisina ko at doon pa lang may ayos na nila. Sa text message naman ni House Committee on Justice Chairperson Reynaldo Umali, premature pa upang pag-usapan ang pagpapalabas ng private video dahil hindi pa naman ito hinihiling ng Department of Justice. Samantala, naniniwala si Speaker Alvarez na halos kumpleto na ang factual findings ng komite sa naturang pagdinig. Sapat na anya ito upang magrekomenda at makagawa ng panukalang batas upang masolusyonan ang problema sa illegal na droga sa New Bilibid prisons. Halos buo na yung factual findings ng committee kung bakit nga nangyari yung ganong proliferation of illegal drugs sa National Bilibid Prison. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Inamin ng pamunuan ng PNP na nagkakaroon na ng di pagkakasundo ang Philippine National Police, National Bureau of Investigation at Philippine Drug Enforcement Agency hinggil sa hawak na narco-list ni Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang hataw na balita ni Lea Ilagan. Hindi pa maisa publiko ang bagong narco-list na hawak ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa ilang hindi pa nare-resolve ang detalye. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa, may mga pagkakataon na hindi magkasundo ang Philippine National Police, National Bureau of Investigation at Philippine Drug Enforcement Agency sa mga personalidad na kasama sa naturang listahan. There are instances na halimbawa nakikita ng PNP na ito i-poser ito. Tapos mamaya-maya, pagdating naman sa ibang agency, sinasabi nila na asset namin yan. So, kaya nagkakabangga-banggaan minsan. Gayunman, sinabi ni General Bato na hindi ito magiging hadlang sa hangarin ng pamahalaan na alisin ang iligal na droga sa bansa. Tiniyak din ni PNP Chief na isinasa ilalim nila sa maigting na validation ang bawat impormasyon bago ilabas sa publiko. That's normal. Mechanics yan ng intel community. Mayroon talaga nagbabanggaan. Not for any reasons, kundi talagang fluid yung situation ng environment. Very fluid. Paliwanag pa ng General, bagamat nagkakasalungat sila sa ilang personalidad na nakalista, nagkakaisa naman aniya sila sa paglaban sa iligal na droga dahil naniniwala sila na mas madali silang magtatagumpay kung kikilo silang iisa. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Idineklarang dead on arrival sa Iloilo Doctors Hospital si Roberto Toto Supremo sa sinasabing kanang kamay ng mag-asawang Odikta matapos umanong manlaban sa mga pulis sa drug bypass operation na isinagawa sa Barangay Rizal Estanciela, lungsod ng Iloilo noong Linggo. Ayon kay Police Inspector Aldrin Lamera, may hawak itong granada at tinangkang itapon sa mga pulis. Nakuha sa crime scene ang isang granada, iba't ibang uri ng bala at baril at pera na hinihinalang kita sa pagbebenta ng droga. Kaagad na itinurn over ang mga ito sa Regional Crime Laboratory Office para sa laboratory testing. Kontento sa ginagawang trabaho ng kanyang mga tauhan sa kampanya kontra iligal na droga sa Philippine National Police Chief Ronald de la Rosa. Aniya, nanalo na ang PNP sa kampanya at nais niyang magtuloy-tuloy pa ito. Dagdag pa nito, wala munang ipatutupad na reshuffle hanggat hindi pa naisasalang sa evaluation ang mga nasa rehiyon dahil abala pa sila sa pagdalo sa Senate hearing. Nilinaw din ni Bato na ibinabase nila ang trabaho ng isang hepe sa isang lugar batay sa dami ng arrested at mga sumusukong drug dependent at hindi sa dami ng mga napapatay sa police operations. Narito ang pahayag ni PNP Chief Ronald de la Rosa. Hindi po yan. Ang aming kuta na siniset is number of surrenderies at saka number of arrest, hindi number of killed in police operations. That is a very unacceptable quota. Pagpatay ang pag-usapan natin. Simula na ngayong araw ang huling Philippine Amphibious Landing Exercise o PHIVLEX ngayong taon. Ito ang bilateral military exercise sa pagitan ng Philippine Marine Corps at ang kanilang United States Marine Corps counterpart. Nakapaloob sa PHIVLEX ang amphibious operations, field training, live fire exercises at iba pa. Isasagawa ito sa ilang lugar sa Luzon at Palawan kasama ang nasa 1,000 US Marine personnel.
at 500 Pilipinong marinero o marinero at tatagal hanggang sa 12 ng Oktubre. Wala umanong masamang epekto sa kalakalan at pamumuhunan sa Pilipinas ang mga pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa Estados Unidos at European Union. Ayon sa ilang grupo ng mga negosyante, magbubukas pa ito ng panibagong merkado para sa mga produktong Pilipino. Narito ang hatol na balita ni Roderick Mendoza. Wala umanong koneksyon ang pag-alis ng ilang dayuhang negosyante sa bansa sa mga naging pahayag ni Pangulong Duterte laban sa Estados Unidos at European Union. Normal lamang ayon sa Philippine Exporters Confederation Incorporated na maghanap ng ibang pupuntahan ng ilang foreign investor lalo pat lumakas ang dolyar at bumaba naman ang halaga ng piso. Sabi ko nga, bigyan niyo ako ng isa na foreign investor dito sa Pilipinas. Amerikano, European, na umalis. Dahil dyan, wala sa ano. Pero, yan, profit ang hinahanap dyan. Alam pakialam sa extrajudicial killing yan. Huwag lang sila papatayin mo. Sa tingin ng mga negosyante, 4 na iso sa kasalukuyan ang may epekto sa kalakalan at pamumuhunan sa bansa. Ang mga ito ay ang hindi malinaw na mga pulisiya sa pagmimina, kalituhan sa mga batas paggawa gaya ng pagbabawal sa kontraktualisasyon at pagbuwag sa endo system, ang 2 taong moratorium sa land use conversion at ang problema sa trapiko na tila wala pang nangyayari hanggang sa ngayon. Ito anilang mga isyong dapat matugunan sa susunod na 100 araw ng Administrasyong Duterte. Samantala, tiwala naman ang Philippine Chamber of Commerce and Industry na magbubukas pa ng bagong merkado sa mga produktong Pilipino, ang pahayag ng Pangulo na nais nitong makipagkaibigan sa Russia. Dapat ganun din ang attitude natin. Huwag natin kakaawayan yung mga ibang bayan. Ang dapat mag-develop tayo ng mga new markets dito sa Russia. Russia itself gustong makipagnegosyo sa mga bayan dito sa East because lumalayo na rin sila sa Amerika at sa Canada at sa Europe because ginagawang weapon ng Amerika yung tinatawag. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Magsisimula na sa Huwebes ang ikalawang bahagi ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at National Democratic Front of the Philippines o NDFP. Ayon kay Luis Halandoni, chairman ng NDFP Negotiating Panel, sentro ng second round ng peace talks ang socio-economic reforms. Pag-uusapan din ang tungkol sa pagbalangka sa bilateral ceasefire sa pagitan ng dalawang panig. Narito ang pahayag ni NDFP Peace Panel Chairman Luis Halandoni. Take up po ng land reform at saka national industrialization. Kasama na rin yung tungkol sa environment at saka sa interest ng various sectors kagaya ng peasants, workers, women, youth, indigenous people at saka yung urban poor. At saka ganun din yung question ng health, education, housing. So mga mahalagang punto para sa immediate and long-term needs ng mamamayan ng iba't ibang sektor. Tiwala ang NDFP na magiging mabunga ang ikalawang bahagi ng usapang pangkapayapaan na isasagawa sa Oslo, Norway mula October 6 hanggang October 10. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito ang ating kasamang si Rina Villamor para ibigay sa atin ang mga detalye. Rina, good morning. Good morning, Angela. Here are the latest news from different parts of the world. Residents of eastern Cuba evacuate ahead of slow-moving Hurricane Matthew. The Category 4 hurricane is expected to bring 130-mile-per-hour winds and torrential rain to the Caribbean islands later today after dumping heavy rains on Haiti and Jamaica. According to Lieutenant Colonel Wilfredo Cobas, the head of National Civil Defense Operations, the country's 6 southeastern provinces were under high alert. Residents have been warned that Matthew may do more damage than Hurricane Sandy that severely affected the islands in 2012. The Turkish government announced on Monday that it would extend state of emergency in the country for another 3 months following July's failed coup. According to Deputy Prime Minister and government spokesman Numan Kurtulmus, the extension would come into effect
on October 19 when the first state of emergency expires. He also said that the United States must hold its promise to ensure the Kurdish YPG militia withdraws to the fighters to the east of the Euphrates River. Meanwhile, he repeated Ankara's refusal to take part in any operations against Islamic State in Raqqa, the Islamist group's heartland in Syria, or Mosul, the largest city they hold in northern Iraq. Bangkok beats out London as the most visited city this year. Kat Dumaraos has the news. Every year, MasterCard tracks airline tickets and souvenir purchases and other travel spending data to figure out which cities are the most popular for international tourists. This year, Bangkok topped the list for having approximately 21.5 million international tourists to welcome. I'm not surprised. Our transport's very cheap and easy. Food is wonderful. Thai people are very friendly and helpful, and it's quite safe. Where we go, it's safe. I guess it'd just be the people, the things to do here. Food, so there's so much to see and do here as well, and it's just a great place. I mean, I've only been here for a couple of days and already seen loads, loving it so far. Bangkok's cheaper living costs, full facilities and entertainment for travel are the factors that help attract international visitors, according to MasterCard's Global Destination Cities Index 2016. The previous number one city, London, landed in the second rank with 19.88 million visitors. Among the other 132 cities that were surveyed are Paris, Dubai, New York, and Singapore. Economists believe that the Thai capital can maintain its rank after being able to prove that crises such as political issues and natural disasters have a very limited impact on tourism and is able to recover in a short period of time. I think Thai people have service mind by natural, and I think that the people who doing in the tourism business can perform very well, and the number is going up every year. Yeah. Thailand can maintain its unique appeal to tourists with its attractions, mainly in Bangkok and other major provinces, through the support of its government. Kat Dumaraos, UNTV News and Rescue, Bangkok, Thailand. Angel, it's about time for Asia to stand out from other regions. And those are the latest news from around the world at this hour. Back to you, Angela. Thank you, Rina, for the updates. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. Samantala, narito po ang dapat niyong abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Listahan ng mahigit 400 political prisoners na kasama sa draft amnesty proclamation hawak na ni Pangulong Duterte. Tricycle driver at pasahero nito na naaksidente sa Nueva Ecija tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. First aid and rescue training ng UNTV ginawang huwaran ng MMDA. Lahat ng mga empleyado nito isa sa ilalim na rin sa pagsasanay. At hiling na wheelchair ng isang senior citizen sa Bulacan na may brain tumor, ipinagkaloob ng UNTV sa tulong ng isa sa mga partner in service. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang driver at pasahero ng isang tricycle matapos bumangga sa dalawang kotse sa Cabanatuan, Nueva Ecija kagabi. Narito ang atong nabalita ni Grace Doctolero. Papauwi na sana sa kanilang tahanan ang magkumparing Richard Laksa at Jeffrey de la Cruz na pawang residente ng Barangay Kapitan Pepe Subdivision sa Cabanatuan City, Nueva Ecija nang maaksidente ang maito pasado alas 8 kagabi. Bumanggang sinasakyan nilang tricycle sa dalawang kotse na nakatigil sa crossing ng Circumferential Road, Maharlika Highway. Nakahinto yung dalawang sasakyan, dalawang kotse sapagkat nakastop sila. Ito naman tricycle tumatakbo sa outer lane sa gilid. Dire-diretso matuloy na takbo. Natagis niya yung isang kotse and then na-lose control siya, tumama ron sa kotse pangalawa. Gasgas sa kaliwang binti ang tinamo ng pasaherong si Jeffrey habang malalim naman na sugat. Sa kaliwang kilay ang tinamo ng driver ng tricycle na si Richard. Agad namang nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang dalawang biktima. Pagkatapos nito ay sinugod na ang maito sa MV Gallego General Hospital.
Samantala, wala namang tinamong sugat ang driver ng dalawang nabanggang kotse. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija. Hawak na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang listahan ng mahigit 400 political prisoners na target mabigyan ng general amnesty. Ayon kay Luis Halandoni, National Democratic Front of the Philippines o NDFP Peace Panel Chairman, isa ito sa mga nakatakdang talakayin sa ikalawang bahagi ng peace talks sa pagitan ng pamahalaan at rebeldeng grupo sa Oslo, Norway na magsisimula ngayong linggo. Pakinggan natin ang pahayag ni NDFP Peace Panel Chairman Luis Halandoni. Oo, nakaabot na. Nung nandoon kami sa Malacanang noong September 26, nagbigay ng dinner si President Duterte, ay nabanggit at nasabi na rin yan tungkol sa general amnesty for the release of all political prisoners. At sangayon din si President Duterte doon, siya nga nag-suggest kay Fidel Agcawili noong Mayo pa, after the elections, na the best way is through general amnesty. Bukod dito, sentro rin na magiging pag-uusap ang socio-economic reforms at pagbalangkas sa bilateral ceasefire. Positibo naman ang NDFP na magkakaroon ng magandang resulta ang ikalawang bahagi ng peace talks upang makamit na ang matagal na inaasam na pangmatagalang kapayapaan sa bansa. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon sa loob at labas ng bansa mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Maya pabak, Ray. Payabak June, maya payabak Kuya Daniel at sa ating mga kasangbahay. Yun bang sinasabi mong LPA kahapon ay nakapasok na sa PAR at ito ba'y naging ganap na bagyo na? Ngayong umaga, in-expect natin June na ito ipapasok pero sa kasalukuyan LPA pa rin ito. Pero pagpasok ng PAR, ito ay in-expect ng pag-asa, malaki ang tsansa na ito yung maging bagyo June. Pero meron ka bang nababalitang iba pang bagyo bukod sa bansa natin na medyo malakas ha? Yes, June, in connection with that, merong isang inaasahang tatama ngayong araw ang Hurricane Matthew sa bansang Haiti. At alamin natin ang sitwasyon ngayon doon sa ating correspondent na si Jensen Sobrehente. Jensen? Yes, Ray, kahapon nga sinabi ni Interim President Jocelyn Privet na maghanda ang mamamayan ng Haiti para sa paparating na Category 4 na hurricane na ang pangalan po ay Matthew. Ang Hurricane Matthew ay may lakas na hangin na 140 miles per hour at ang ulan ay tinatayang nasa 15 to 40 inches at inaasahang maglalandfall dito mamaya sa southern part ng Haiti alas 8 ng gabi. Ang direksyon po ito ay kumikilos ng panorte at ang bagyong ito ay mabagal. Kaya nababahala po ang gobyerno dito dahil malakas ang bagyo pero mabagal po siya. At dito nga rin ay ngayon pa lang ramdam ng malakas na hangin at lamig at inaasahan ang maraming pagbaha at ang landslide at pinapangambahan din na tumaas ang kaso ng cholera pagkatapos ng bagyo. Sa ngayon, dito rin ay walang kuryente at hindi rin maganda ang internet, nawawala, minsan darating. At dito sa Haiti, meron tayong nakaregistered na 500 Pilipino. Ang iba po sa kanila kanina ay hindi na pumasok sa kanilang trabaho. Ang iba naman po ay umuwi ng maaga, nag-half day na lang. At kanina rin nabalitaan natin dito sa Haiti na may 2 mangingisda na Haitian na namatay. Ang nakakalungkot pa rito ay sa linggo kasi ay magkakaroon ng eleksyon dito. Matagal pong na-postpone ang eleksyon dito. Ngunit baka ma-postpone uli dahil pumasok na ang bagyong Haiti ngayong gabi dito sa bansang ito. Ang bagyong Matthew papasok dito sa Haiti ngayong gabi sa bansang ito. Yun, Ray, ang latest dito sa Haiti. Okay, maraming salamat Jensen Sobrehente mula dyan sa Port-au-Prince sa Haiti. At para naman sa mga ulat ng panahon sa buong maghapon, Ray, ano ang ating weather?
Narito po ang maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pinakadistansya nitong pong low pressure area nasa 1,530 kilometers na may silangan po yan ng Luzon. At yung pong intertropical convergence zone nakaka-apekto sa may eastern section ng Visayas at maging sa area po ng Mindanao. Sa forecast po ng Pag-asa, ang area po ng Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon makakaranas po ng partly cloudy to cloudy skies. May mga tsansa na magkakaroon po ng isolated rain showers and thunderstorms. Pero yung area po ng Bicol, makulimlim po dyan at magkakaroon po ng light to moderate rains. Samantalang ang temperature po sa may Science Garden sa Quezon City maaari pong umabot sa 32 degrees Celsius at sa Tuguegarao ay nasa hanggang 33. Ang Baguio po is 15 to 23 at sa Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 33 degrees Celsius. Yung Visayas area, yung pong Eastern Visayas ay makakaranas din po ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan. At yung buong Cebu at Central Visayas din yung Palet Negros Island, may mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Iloilo City, maaari pong umabot sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature ngayong araw. Ngayon din po sa Metro Cebu at sa Tacloban City hanggang 30 degrees Celsius. Yung area po ng Caraga at Davao Region ay makakaranas din po ng light to moderate rains dahil nga po sa epekto yan ng intertropical convergence zone. Mas malaking bahagi ng Mindanao ay makakaranas naman ng fair weather pero may mga chance na magkakaroon ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa Quezon City, maaari pong umabot sa 33 degrees Celsius ang maximum temperature ngayong araw. Ngayon din sa Zamboanga City, pero sa Metro Davao hanggang 32 degrees Celsius. Alayin po natin lagay ng panahon sa mga karatig bansa ng Pilipinas. Unahin na po natin sa may area ng Seoul, South Korea kung saan maaari pong umabot sa 29 degrees Celsius ang maximum temperature ngayong araw. May mga rain showers din po dyan. Halos ganun din po maging lagay ng panahon dyan sa may Tokyo, Japan. Pero sa Taipei, Taiwan, ay may bahagya pong mga pag-uulap na maranasan po dyan with 30 degrees Celsius ng maximum temperature. Sa Beijing, China, malamig pa rin po. Maaari pong umabot hanggang 22 degrees Celsius. So, minimum po dyan ng 16 at mayroon po mga bagyang mahinang mga pag-ulan. At sa Hong Kong ay makakaranas din po ng partly cloudy with light rains. Sa Bangkok, Thailand, may mga rain showers and thunderstorms. Ganun din po ang maging lagay ng panahon sa may area naman ng Vietnam. At sa may area po ng Kuala Lumpur, Malaysia, ay makakaranas din po ng mga pagulan, pagkilat at pagkulog. Ganun din po sa may Beijing, China, kung saan maaaring maabot ang 33 degrees Celsius na temperatura. At sa Jakarta, Indonesia, makakaranas din po ng rain showers and thunderstorms with a maximum temperature of 33 degrees Celsius. Samantala, ang ating pong sunrise, 5:46 a.m. Ating naman pong sunset, 5:44 p.m. Yan ang ating mulat panahon. Mula naman po tumaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumala. Balik po sa inyo. Nakalasalamat, Ray Pelayo. Samantala, silipin na natin ang sitwasyon ng trapiko sa mga oras na ito mula kay Joe Anano, live. John, magandang umaga. Magandang umaga sa iyo, Monica. Magandang umaga sa lahat ng ating mga kasambahay at good morning kay Kuya Daniel. At para nga sa mga kababayan natin na maglalakbay na sa mga oras na ito, Monica, dahil nagsisimula na nga dumagsa ang volume ng mga sasakyan, ay asahan na ng ating mga motorista ang mabigat na traffic sa ilang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila ngayong umaga. Sa mga dadaan dito sa EDSA southbound, kung kayo ay manggagaling mula Balintawak, ay maluwag pa ang sitwasyon ng traffic, subalit bahagyayang babagal habang kayo ay papalapit ng Muñoz at North Avenue, lalo na doon sa mga dumadaan dito sa may inner lane sa may MRT North Avenue. Mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan habang kayo po ay papalapit dito sa may EDSA Quezon Avenue. Magtutuloy-tuloy ang mabigat na trapiko hanggang sa may area ng Kamuning, Pitwason at Cubao. Mula naman dyan sa may Santolan, Ortigas Avenue, ay asahan na ng ating mga motorista ang moderate to heavy traffic sa mga oras na ito. Magtutuloy-tuloy ang moderate to heavy traffic hanggang sa may bahagi ng Shaw Boulevard hanggang kayo po ay makarating ng Boni Pioneer. Makakaramdam lamang po tayo ng unti-unting pagbagal sa daloy ng mga sasakyan pagdating nyo po dyan sa may bahagi ng Buendia hanggang sa may area po ng Magallanes. Habang sa mga babaybay naman ng northbound EDSA, magiging maluwag at tuloy-tuloy pa ang biyahe ng ating mga motorista. Bahagya lamang yung babagal sa may bahagi ng EDSA Taft, Magallanes, Buendia at Ayala. Gayon din dito sa may bahagi ng Kamuning area. Partikular na po dun sa ating mga kababayan na dadaan dyan sa may East Avenue.
Silipin naman natin ang ilan sa ating mga live traffic points. Unahin po natin itong sa may lugar ng EDSA Guadalupe. Ang mga sasakyan po na makikita nyo ngayon sa inyong mga television screen, ito po yung mga sasakyan na nagagaling po ng Guadalupe patungo po ng Shaw Boulevard. Sa mga oras na ito ay light to moderate traffic situation pa po ang mararanasan ng ating mga motorista sa lugar po na yan. Habang ang kabilang bahagi naman po para po dun sa ating mga commuter na manggagaling naman po ng Orense patungo ng Ayala, Makati ay magiging maluwag at tuloy-tuloy pa ang daloy ng mga sasakyan. Habang sa may EDSA Q-Mart naman po, ito pong bahagi ng nakikita ninyo ngayon, ito yung mga papunta ng Cubao. Sa mga oras po na ito ay paghandaan na po natin ang moderate to heavy traffic sa may area po na yan. Habang ang kabilang bahagi naman ay magiging maluwag at tuloy-tuloy ang daloy ng mga sasakyan para naman po dun sa mga motorista na patungo po ng Quezon Avenue. Samantala sa may Longos Malabon naman po para dun sa mga motorista na patungo po ng C4 Navotas at dadaan po dyan sa may Road 10. Sa mga oras na ito ay maluwag at tuloy-tuloy pa ang daloy ng mga sasakyan. Gayun din ang kabilang bahagi po ng kalsada. Ito po ay live traffic situation pa sa mga oras na ito para naman sa ating mga kababayan na patungo po ng area ng Monumento. Habang sa may Recto Avenue naman po sa Maynila, ito pong mga sasakyan na patungo po ng Divisoria. Sa mga oras na ito ay maluwag at tuloy-tuloy pa ang galaw ng mga sasakyan. Gayun din po ang sitwasyon na ating makikita sa kabilang bahagi po para naman doon sa ating mga commuter na patungo po ng Recto Avenida. Wala pong masyadong magiging problema dahil maluwag at tuloy-tuloy pa ang daloy ng mga sasakyan. Monica, muli nga natin ipinapaalala sa lahat ng ating mga motorista na dahil ngayon ay araw ng Martes at dahil sa umiiral na number coding scheme, hindi muna maaaring bumiyahe sa mga lansangan ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa 3 at 4. Yan muna ating gabay sa kalsada ngayong umaga. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Joanna. Live na nag-uulat mula sa Quezon City. Ang mga balitang prom din naman ay hatid sa atin ni Victor Cosare live mula sa Davao City. Maayong buntag, Victor. Maayong buntag, June, ug maayong buntag usab kang Kuya Daniel. Una sa atong mga balitang prom-di. Dead on arrival sa Iloilo Doctors Hospital ang giilang sinaligan sa mag-asawang udikta human makig-engkwentro sa mga pulis nga nagpatigayon og drug buy-bust operation. Ang balita ihatod kanato ni Vincent Arboleda. Napilitan ng Iloilo City Police nga palukpan ang suspect nga si Roberto Toto Supremo sa ginhiwat nga drug buy-bust operation sa Barangay Rizal Estanciela, syudad sang Iloilo sang Domingo nga adlaw. Suno kay Police Inspector Aldrin Lamera, may ginahawiran ini nga granada kaginhana nga ihaboy sa mga pulis. Di nakapasok yung operatives natin doon at si Toto Supremo about to throw a hand grenade, later on known as the MK2 hand grenade, but our operatives neutralize him. Gindeklara nga dead on arrival ni Dr. J. Salazar sang Iloilo Doctors Hospital ang suspect nga nakaagom sang mga igo sang bala sa agtang kag sa tuo nga abaga. Suno pa sa kapulisan, konektado si Supremo sa mag-asawa nga Miriam kag Melvin Udikta nga ginahambal nga kilala nga drug lord nga naga-operate sa Western Visayas. Toto Supremo is a right hand of the late Melvin Udikta. Nakuha sa crime scene ang isa ka granada. Nagkalain-lain nga sahi isang bala kag pusil kag mga kwarta nga ginahinalaan nga ginansya sa pagbaligya sang droga. Insigida man nga gin-turn over ang mga ini sa Regional Crime Laboratory Office para sa laboratory testing. Vincent Arboleda, UNTV Balita kag Pagtabang, Iloilo. Gilubong na sa ila mismong tugkaran sa Lamut Bekel, La Trinidad, Benguet ang Special Action Force Trooper nga si PO2 Tirso Mantalaba. Si PO2 Mantalaba ang igorot nga SAF Trooper nga gikabsan og kinabuhi sa usa ka police operation sa Patikul, Sulu. Usa ka bala sa M1 Garand Rifle nga miigo sa walang bahin sa dughan ang mitapos sa iyang kinabuhi. Uban sa mga higala ug kaila, nakig-uban usab sa paghatag og ulahing pagtahod kang Mantalaba ang mga kaubanan sa PNP SAF nga gipangunahan sa direktor niini nga si Chief Superintendent Benjamin Lusad.
Giablihan na sa Hagonoy, Bulacan ang Reformation Center alang sa kapin 200,000 ka mga drug dependents nga voluntaryong misurrender sa gihimong Oplan Tokhang sa PNP. Ang balita ihatod kanato ni Nestor Torres. Formal nang binuksan ang Bahay Pagbabago Reformation Center sa Barangay Iba, Hagonoy, Bulacan. Ito ay magsisilbing rehabilitation area sa mga sumukong drug dependents sa Oplan Tokhang. 26 na kalalakihan mula sa 26 na barangay ang dadaan sa isang buwang programa ng Department of Health, Department of Social Welfare and Development at TESDA. Kung ano yung programa ng DOH, yun ang ipapattern. Kasi parang gagawing modified to eh. Papagraduate natin sila. Isa-certified natin sila na sila ay dumaan sa reform. Kung ano yung ginagawa ng sa rehabilitation center, ganun ang pattern. Pag umulit sila, syempre, gaganapin, mananagot sila sa batas. Kinakailangang aprobado ng barangay at may pahintulot ng pamilya para mabilang sa Reformation Center. Ito pinakiusap natin na makuha para mapagpatuloy na rehabilitation center. Sa bawat barangay at pagkaraan ng buwan, papalitan namin para panibago ulit. Kasi sa laki kasi ng budget na kakailanganin, hindi namin pwedeng pagsabay-sabayin. Maliban sa Hagonoy, nakatakda na ring buksan ang mahigit 20 bahay pag-asa sa iba pang bayan sa Bulacan. Meron na pong Reformation Center ready for opening this week. But definitely this week ay lahat po ng bayan natin ay mayroon na pong bahay pagbabago para sa sumukong almost 18,000. Nasa 250,000 piso ang nagasto sa pagpapagawa sa rehabilitation center. Kasama na rin dito ang bagong electric fan, kama at mga lamesa. Sa buong Bulacan, pangalawa ang Hagonoy sa pinakamaraming sumukong drug user na umabot na ng 2,000. Nangunguna naman ang Malolos na may 3,000 sumuko. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Og kana ang katibukan sa mga balitang Promdi karong Martes sa buntag. Gikan diriya sa Dakbayan sa Davao, balik diya sa studio June. Daghang salamat Victor Cozare. At para naman sa mga balita sa labas ng bansa, kasama natin si Angela Lagusan. Take it away, Angela. Thank you, June. These are the news abroad. Colombian President Juan Manuel Santos vows not to give up on peace in Colombia despite a surprise no vote for a deal with the FARC. RC Reyes has the news. El presidente colombiano Juan Manuel Santos aceptó el no como resultado ese domingo en un referéndum sobre un acuerdo de paz entre su gobierno y los rebeldes marxistas de las FARC, pero dijo que continuará con el alto al fuego. La victoria sorpresiva del no cayó como un balde de agua fría para el regocijo internacional, ya que parecía ser el fin del conflicto más antiguo en las Américas. El voto del no ganó con un 50.21% contra un 49.78%. La participación de los votantes fue solo del 37%, quizás debido a las lluvias torrenciales a través del país. Yo los convoqué a que decidieran si respaldaban o no el acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC. Y la mayoría, así sea por un estrechísimo margen, ha dicho que no. Soy el primero en reconocer este resultado. La otra mitad del país ha dicho que sí. Como jefe de Estado, soy el garante de la estabilidad de la nación y esta decisión democrática no debe afectar dicha estabilidad que voy a garantizar. El líder colombiano dijo que se sentará hoy con los promotores victoriosos del no para discutir el camino que se debe seguir. El jefe negociador de paz de Colombia volverá a Cuba para reunirse con los líderes rebeldes de las FARC y así discutir las ramificaciones de la votación. El comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, conocido por su nombre de guerra, Timochenko, dio un mensaje similar en La Habana, donde las negociaciones de paz han tenido lugar durante los últimos 4 años.
El expresidente influyente Álvaro Uribe condujo el campo de no, argumentado que los rebeldes deberían pagar por delitos en la cárcel y nunca obtendrán asientos del Congreso. Arci Reyes, UNTV Noticias y Rescate, Bogotá, Colombia. Meanwhile, United Nations Secretary General Ban Ki-moon says the organization would continue to support the peace process in Colombia after the country rejected an agreement to end a 52-year war with Marxist rebels. People who voted no want assurances the in cash earned from drug smuggling, spend time in jail, and earn their political future at the ballot box rather than get guaranteed unelected seats in Congress. Here is a statement of UN Secretary General Ban Ki-moon. We would have hoped for a different result, but I am encouraged by the commitment expressed by President Juan Manuel Santos and the FARC-EP Commander Timoleon Jimenez. To support them, I have urgently dispatched my special representative, Mr. Zhang Anor, to Havana to continue his consultation. The UN Security Council will also begin negotiations on a draft resolution that urges Russia and the United States to ensure an immediate truce in Syria's Aleppo and to put an end to all military flights over the city. In other news, authorities in South and Western Australia warned residents to brace more bad weather. Eileen Silano reports. Heavy rain has caused widespread flooding near Adelaide in South Australia since Saturday, with rivers bursting their banks. Authorities have told residents to brace for more bad weather. Army personnel have filled and delivered some 60,000 sandbags on Saturday to protect properties as the Gawler and Wakefield rivers overflowed following a night of heavy rain. There are certain parts of Gawler that are blocked off, you cannot get through. There's emergency services blocking roads off, blocking parts of people's houses, and sandbagging going on. It's pretty bad. The river's flowing really fast. South Australian Premier Jay Weatherill has praised those involved in efforts to protect the region. There's been a Herculean effort to protect Port Wakefield. A temporary levee of sandbags has been constructed and up to this point has been effective in protecting the town. State Emergency Service spokesman Chris Beatty has advised locals to be vigilant in protecting their properties. Listen carefully to the advice of the emergency services authorities, maintain situational awareness and prepare your homes and families in the event that they may be impacted by flooding. Extreme weather conditions and floodings have triggered the Department of Fire and Emergency Services to issue a bushfire warning within Wyndham and East Kimberley, Western Australia due to lightning. Weather experts are predicting further rain in the region, with up to 100 millimeters of rain expected to fall over the Adelaide Hills region until Tuesday, October 4. Eileen Soliano, UNTV News and Rescue, Perth, Australia. And those are the news abroad. Back to you, Drew. Thank you, Angela. Isang wheelchair ang ipinagkaloob ng UNTV sa tulong ng isa sa mga partner in public service. Ito ay para sa isang senior citizen sa Bulacan na mayroong malubhang karamdaman. Narito ang hataw na balita ni Joshua Antonio. Buwan ng Agosto ngayong taon nang magsimulang mahirapan sa paglalakad si Aling Lolita Ginto, 76 anyos at residente ng Bagbag, Kalumpit, Bulacan. Ayon sa asawa nitong si Mang Jose, bukod sa bunga ng katandaan ay na-diagnose din na may brain tumor si Lola Lolita na dahilan upang magkaroon pa ng komplikasyon sa iba pang bahagi ng kanyang katawan. Ito lang hinaalala ko yung misis ko. Dahil siya may nanan talagang katawan. Ayon kay Aling Lolita, nakakalakad lamang siya kapag inaalalayan siya o di kaya sa pamamagitan ng tungkod. Nilalakad ako ng kapatid ko si Narciso Narseng. Pero nahirapan? Brother Narseng, nahirapan lang ako. Lagi po kayo nakahiga? Oo, lagi ako nakahiga. Ganyan. May sakit po ba? Oo, hirap lang. Hirap at saka tumayo. Hindi maunat yung mga
Makakalakad akong yan, may tukod ako. Hirap lang. Minsan natutumba ako. Dahil sa karamdaman, karaniwan ay maghapon nakahiga si Lola Lolita habang nagbabasa ng Biblia o kaya naman ay nanonood ng UNTV. Dito niya nakita na bukod sa pangangaral ni Brother Eli Soriano ng mga salita ng Diyos, ay mayroon din itong mga isinasagawang serbisyo publiko para sa mga mahirap nating kababayan. Tulad na lamang ng napuntahan niyang libreng medical mission. Kasi nakikita ko kasi dito sa TV. Oo. Ayun po, nagbibigay siyang libreng gamot, libreng gamutan. Nakita ko rin ang pumunta ko doon, yung mga doktor, mga... Kaya naman naisipan ni Aling Lolita na humiling na rin sa Andating Daan Foundation ng wheelchair. Ang ADD Foundation ay binuo ng Members Church of God International na pinangungunahan ni Brother Eli Soriano sa layunin makatulong sa kapwa. Samantala agad naman itong inilapit ng foundation sa UNTV at sa tulong ng isa sa ating mga partner in public service ay agad itong natugunan. Meron ito ho ay iahatid natin ng door to door yung ibinigay ninyo doon sa mga recipients po. Dahil meron na kaagad, akala ganyang kabilis. So yung 3 po na yan na dala ninyo ay amin na hong isi-ship kaagad. Labis naman ang tuwa ng mag-asawang Ginto nang dumating sa kanilang tahanan ng hiling na wheelchair. Maraming salamat, Brother Eli Soriano. Napakarami pong salamat sa inyo na pagbigyan nyo yung kahilingan kong wheelchair. Marami pa po kayong matutulungan. Brother, yung message ko, marami na lang salamat na bigyan nyo pong pangalawang paha. Joshua Antonio para sa Serbisyong Kasambahay. Alamin naman natin ang update sa ating libreng sakay mula kay Melvin Arbo live. Melvin, marami na ba tayong napaglingkod ng mga kababayan natin? Good morning, Monica. Good morning po sa ating Kuya Daniel at sa lahat ng ating mga kasangbahay all over the world. Monica, tayo ay marami na talaga na paglingkuran ngayong umaga dahil bumibilang na po ito ng total of 165 na mga pasahero mula pa yan kanina sa Monumento area, going to Baclaran at Bakaran hanggang dito sa ating location ngayon which is MRT Buendia. Tayo po ay nasa EDSA na going northbound. Pabalik na po tayo ng Monumento area kaya sa ating mga kasangbahay, nabibiyahe po papunta po ng Monumento area. Abang-abang na po kayo dahil ang inyong libre sakay ay nandito na po sa may MRT Buendia na EDSA northbound. Abang-abang lang po tayo sa mga bus stops po natin para sa gayon ay may sakay po natin kayo, may atid namin kayo ng libre sa inyong mga pamasahe sa umaga pong ito. At bukod sa libreng pamasahe, Monica, ay meron din tayo ngayong umaga ng libreng kape at meron pang kasamang libreng pandesal. At syempre, nandyan pa nakaantaba yung ating free Bible sa mga magre-request po mga pasahero po natin at ang libreng Wi-Fi na ang password po ay libreng sakay. Yan. Kaya saan ka pa? Dito ka na sa libreng sakay dahil napakadaming libre na po pwede natin ma-avail bukod sa libreng pamasahe. Sa mga sasakay po mga pasahero, mayroon pang libreng kape, pandesal, free Wi-Fi sa ating mga pasahero. Kaya ito ay hatid sa atin siyempre ng programang Good Morning Kuya ni Kuya Daniel Rason at ng programang Ang Dating Daan ni Brother Eli Soriano na lahat po na yan ay nagpo-programa sa estasyong UNTV, ang ating public service channel. Yan muna ang aking update. Monica, balik sa iyo dyan sa studio. Alright, maraming salamat Melvin Arbo at ingat kayo. Balitang sports naman tayo kasama si Rina Villamor. Yes, Rina. Good morning, Monica. Ito, Triple B ang ating pag-uusapan sa larangan ng sports dahil meron tayong balita sa bowling, basketball at boxing. Pinoy bowlers pasok sa World's Bowling Championship sa susunod na taon matapos mapabilang. Sa top 12 ng 24th Asian 10-Pin Bowling Championships,
na ginanap sa Hong Kong. Ito ang muling pagbabalik ng mga bowler sa world stage, pahayag ni Philippine Bowling Federation President Steve Hontiveros. Nais nila na ibangon muli ang nasabing sport matapos ang panahon ni Paeng Nepomuceno noong 1996 na siya ring nagtuturo at gumagabay sa training ng mga atleta ngayon. Sinabi ni Nepomuceno na magkakaroon sila ng elimination sa darating na Nobyembre upang pagpilian ang 6 na lalaki at 6 na babaeng ipapadala nila sa Kuwait sa susunod na taon para sa World Championships. Sa Amerika, LeBron James inendorso si Hillary Clinton sa pagka-presidente. Nagsulat si James ng 850-word editorial kung bakit nararapat na piliin si Clinton. Kasama sa kanyang isinulat ang pangangailangan ng kanilang bansa ng makakapagpatuloy sa mga nasimulan na ni President Barack Obama. Si Clinton anya ay makakatulong din sa kanyang advokasya na mapaaral ang mga out-of-school youths mula sa LeBron James Family Foundation Wheels for Education, kung saan nakasaad ang pagpapatayo ng mas maraming eskwelahan at pagtataas sa sweldo ng mga guro. Sinulat ng basketballista na si Clinton ang magdadala ng pag-asa at pagkakaisa sa kanilang bansa. Samantala, World Heavyweight Champion Tyson Fury sinabi na mananatili pa rin sa boxing ilang oras lamang matapos niyang ipahayag ang kanyang pagre-retiro. Sa Twitter account ng British boxer, sinabi niya na siya ang pinakamagaling na boksingero at siya ay retirado na. Ngunit matapos ang ilang oras, binawi nito ang naging naunang pahayag. Si Fury ang tinaguriang WBA at WBO champion na una nang umurong sa laban nitong taon kay Vladimir Klitschko dahil sa kanyang ankle injury. Inireschedule ang laban nitong buwan, ngunit ito'y muling pinaspone ng atleta dahil sa hindi pa nalalamang medical condition. Ayon naman sa ulat ng ESPN, si Fury ay nagpositibo sa paggamit ng cocaine kamakailan kaya hindi maaaring lumaban at kailangan ng isang professional help. At para naman sa ating UNTV Cup update, balikan lang natin yung ating mga nakaraang laro. No? Nanalo nga ang Judiciary kontra sa DOJ, ang AFP kontra sa MMDA at PNP kontra sa NHA. Pero this October 9, magkita-kita po tayo sa Pasig City Sports Center kung saan magiging laban natin dyan ang AFP kontra BFP, Senate kontra Malacanang, HOR kontra BOC. At yan muna ang latest sa larangan ng sports. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Rina Villamor. Isa sa ilalim na rin ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang lahat ng empleyado nito sa First Aid and Rescue Training. Ayon sa MMDA, ginawang huwaran nito ang UNTV na nagsasagawa ng pagsasanay sa lahat ng empleyado maging sa mga host at news correspondents pagdating sa rescue operation. Narito ang hataw na balita ni Monokson. Sasanayin na ng Metropolitan Manila Development Authority sa rescue training ang lahat ng kanilang mga empleyado. Nakuha ni MMDA Officer in Charge, Tim Orbos, ang ideyang sanayin sa First Aid at Basic Rescue Training ang mga empleyado mula kay Mr. Public Service Kuya Daniel Razon. Nakuha ko yung idea sa inyo no, na ginesta ko ni Daniel. No? Nakita ko na totoo rin lang naman. Ang tawag nila sa police yung force multiplier. So since kami yung kilalang or dapat na nagre-rescue, na dapat na marunong mag-rescue, dapat lahat kami sa MMDA, to include all employees, to include me, lahat ho yan should at least have a basic knowledge of rescue management. No? Nasa 10,000 empleyado ng MMDA ang nakatakdang sumailalim sa Basic First Aid Rescue Training upang makatulong sa pagresponde sa iba't ibang uri ng sakuna at aksidente. Ikinatuwa naman ni Kuya Daniel ang hakbang na ito ng MMDA at umasa na tutularan din ito ng ibang mga kumpanya lalo na mga government agency. That's very commendable dahil kumbaga makikita mo na proactive sila sa ganito and isang bagay yun na maaaring sundan rin ng iba't ibang mga government agencies kahit na hindi ng MMDA lamang eventually maging yung ibang mga company. Dito sa UNTV, lahat ng empleyado kabilang na mga janitor, receptionist at mga reporter ay sumailalim sa Basic First Aid Rescue Training. Ito ay alinsunod sa advokasya ni Kuya Daniel Razon na tulong muna bago balita.
Samantala, bilang pagtataguyod sa advokasya ng UNTV na makatulong, muling sasailalim sa panibagong rescue training course ang mga news correspondent. We will continue yung ating ginagawang mga training na yan. At hindi naman kasi pwede na yan kumbaga sa isang basketball player or isang athlete. Hindi pwede na dahil alam mo na yung basic na paraan ng pag-shoot, hindi ka na magpa-practice ng pag-shoot. So continuous pa din yan, tuloy-tuloy pa din yan, parang isang pagsasanay na hindi pwedeng i-abandon mo. Ang UNTV ang nag-iisang media entity sa bansa na nagsusulong ng pagtulong muna sa kapwa bago ang paghatid ng balita. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Ready ka na? Mag-training tayo ulit. Mas maganda yun. Kasi pag makakalimutan mo yan pag hindi na na-training. Kaya nga ang ginagawa niya nila Sir Jerry. Happy birthday, Sir Jerry. Oh, happy birthday. Birthday pala niya. Magpaparamdam daw siya ngayon. Ay talaga? Sana maramdaman hanggang dito ha? Balita ko lang naman. Gagawin dyan yung mga, para mas ma-enhance pa yan, yung every Friday ng gabi, yung mga nag-duty ng umaga, mag-i-extend sila para sumama sa mga rescue team natin. Para pagkasakaling merong pwedeng respondihan, respondi sila. Oo. Pero ang ganda nung idea, no? Kasi ang mga MMDA officers, karamihan dyan, yun yung mga nakababad talaga sa lansangan. Sila yung nakaka-encounter ng mga aksidente. So ang ganda nung idea na marunong silang gumawa. Yun nga yung napag-usapan nila ni Kuya nung nag-guest siya rito sa Get It Straight with Daniel Rason. Talagang mahaba yung usapan nila. Isa yan sa mga napag-usapan nila na talagang magte-train din yung mga MMDA personnel. Oo nga, maganda yan. Ayan. At mag-ready na tayo sa ating refresher course. Para sa iba pang mahataw na balita, bumisita lamang po sa aming website, ang untvweb.com. At dyan po mga hataw na balita ngayong araw po ng Martes, October 4, 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Suriao. Ako naman po si Monica Veralio. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon.